Ayan, so diba ang dami na nila. Ang dami na nag-reply sa akin. So, yun, sa tingin ko, very effective yung ganung strategy na ginawa ko. What's up guys? Welcome back to my channel and this is Eman again. For today's video ay meron tayong tatlong topic na gagawin at importante na dapat ay meron tayo pag mag-a-apply tayo ng work from home as a virtual assistant. Okay, so napaka-importante nitong topic na to lalo na kung beginner ka. So nagsisimula ka pa lang as a virtual assistant. So hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So ito, panoorin mo tong video na to hanggang matapos. Okay, number one is resume. So dito ituturo ko yung pinaka-easiest way but professional look na talagang papasa sa standard ni client. So using ChatGPT and Canva. Okay, number 2 is portfolio. So dito i-guide ko kayo kung paano kayo makakagawa ng simple portfolio and yung maisasubmit natin kay client para makita niya yung works nyo. Okay, yung mga sample works nyo. Okay, kung wala pa kayong sample work, so make sure na panoorin nyo yung first 2 videos ko. Okay, so doon makakapag-create kayo ng sample work para mailagay nyo dito sa portfolio nyo. Okay, plus strategy. So yung strategy ko na dito sa portfolio na to para ma-contact or magkaroon ng interest si client na kontakin ako. Okay, so isasama ko dito sa video na to. Okay, number 3 is proposal letter. So ano nga ba yung sinasubmit kong cover letter or proposal letter? Kung bakit nauhook ko yung mga client ko sa simpleng cover letter lang or sa simpleng letter lang. So i-share ko to sa inyo para magamit nyo sa susunod na apply yung job post kay client. Okay? So kung hindi ka pa nakasubscribe, so mag-subscribe ka na dyan and hit the notification bell para updated ka sa mga i-share kong tips para makapag-apply sa work from home as a virtual assistant. Okay? So umpisa na natin. So gawin na muna natin yung picture natin na i-attach sa resume. So para mamaya pag nagawa na, so ilalagay na lang natin. Okay? So ang una natin gagawin is mag-selfie lang kayo. So sa simpleng selfie lang sa cellphone. Pero maayos naman. Okay? And then i-attach natin siya sa computer. So once na na-attach na natin siya, so halimbawa ito na siya. Okay, so attach natin siya dyan. Then punta tayo kay ChatGPT. So ChatGPT. Okay, ChatGPT. Okay, now, i-attach natin yung selfie natin dito. And then, lagyan lang natin to ng prompt. So, make it professional for resume picture with white background. White background. Okay, so enter lang natin. Okay, so yan, ganoon lang siya kadali. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin mag-edit sa Photoshop. So medyo mahirap yun kung beginner tayo. So ayun, ipa-attach lang natin siya dito kay AI tool, kay ChatGPT, and then siya nagagawa niyan. Okay, so halimbawa ito na siya. So pag nagawa na yung picture nyo, so i-save lang natin siya. Okay, so meron na tayong picture. Okay, and then start na tayo mag-create ng resume. So new chat lang tayo. And then, so meron na kasi akong ginawang mga prompt dito para kay ChatGPT sa paggawa ng resume. So, attach ko lang siya dito. So, lagay lang natin act as an expert resume writer and professional resume designer. Okay, so run lang natin. Okay, so yan, magge-generate si ChatGPT na itong mga information na kailangan niyang makuha sa atin. Okay, so what I need from you. Okay, so ito yung mga yan. Okay, so halimbawa first time natin gumawa ng resume. So lagay lang natin dito. So this is my first time creating resume. So okay, ipa-generate natin. Okay, so ito na siya. Ito na yung mga kailangan nating sagutan. Okay. Ito lang i-manual natin dito kasi syempre kailangan kunin ni ChatGPT yung mga info natin, then i-attach dito sa resume natin mismo. Okay, so copy lang natin to. Dito sa step 1, simula dito sa step 1. Certification list. Okay. So copy lang natin yan. So punta lang tayo ng notepad. Punta tayong notepad. Okay. So ito ano lang natin, mga basic info lang natin na ilalagay dito. So halimbawa, so pangalan ko. So lagay lang natin yan, phone number. Okay, so email address. And then yung city province nyo, so lagay nyo rin dyan. So, okay, halimbawa ako, Antipolo City, Rizal. Okay, so ito, what type of job are you applying for? So, since nag-a-apply pa lang tayo. Okay. Lagay natin dito, virtual assistant. Okay, so depende din kasi ito sa niche nyo. So, in general na lang natin virtual assistant. Virtual
Copy na lang natin to. So, copy natin virtual assistant din, i-delete natin to. So, virtual assistant. Wala. So, type natin virtual assistant. Okay. So, skills. Yung mga skills natin na, kung anong meron kayong skills, so, siguro naman alam nyo yan sa sarili nyo kung anong skills na meron kayo. So, lagay nyo lang yan dito. And then, kung meron kayong mga certificates, so, lagay nyo lang yan, mga course na na-take nyo. Okay, so, lagay nyo lang dyan. And then itong school. So yung school dito kahit yung recent nyo lang. So halimbawa college kayo. So halimbawa UP Diliman. Sample lang naman 'to. Course stand lagyan natin kunwari. Ano bang magandang course? Halimbawa computer science. So lagay lang natin computer science. Graduate year, for example 2025. Have you ever experienced? None lang nalagay natin dito. Work and job, none. So, kung anong meron kayong information na dapat ilagay dito, so ilagay nyo na lang. Okay? So, hindi ko naman alam kung ano yung mga info nyo. So, halimbawa, kung ano lang yung meron kayo talaga dyan na alam yung pwedeng ilagay dito. So, copy lang natin to. And then, paste natin ulit dito kay ChatGPT. Okay? And then, ipa-generate natin. Okay, so, yan. Okay, so, ito na siya. So, ito na yung generate ni ChatGPT na info natin. Okay. So, okay na yan. So, career objective. Now, so, okay na to. So, make sure na ilalagay nyo yung lahat ng info nyo. So, this is may example lang naman. So, kaya medyo hindi accurate para sa akin. Hindi siya accurate sa info ko. Hindi siya accurate. So, okay na to. And then, ang next natin gawin is punta tayo ng Canva. So, Canva. Kukuha tayo ng template doon kay Canva. Okay. So, meron na ako dito. Okay, so ita-type nyo lang dyan sa browser nyo sa Canva. Okay, so alam nyo naman siguro gumamit ng Canva. And then dito sa may hanapin natin template is lagay nyo lang resume template. So halimbawa nakahanap na ako ng ng design. So kayo naman mag-decide kung anong gusto nyo design. So, halimbawa ito yung napili ko. Okay. Ito na siya. So okay na to sa akin. So customize this template. Okay, and then save natin to as JPEG lang muna. So, JPEG. Dito muna natin mga ito. Okay, so customize muna natin to. I-save natin to as JPEG. Okay, so share. And then download. So, lagay natin to. Palitan lang natin to ng JPG. Okay, so download. Okay, now once na ma-download natin siya, so i-attach natin siya doon kay ChatGPT. Okay, so attach natin siya dito. And then meron na akong prompt kasi dito. Okay, so ang ilalagay lang natin dito, so I want you to put all my information in this resume design and also replace the picture. So i-attach natin yung picture natin na ginawa kanina. Okay, so yung mismong picture natin na i-attach na natin kay resume. Okay? So ito na siya. So, ito, attach lang natin siya dyan. Okay, so hindi na natin kailangan magmano-mano ng pag-i-input nitong information na to kay Canva. So, may design, halimbawa may template na tayong napili doon kay Canva. So, hindi na natin isa-isa yun. Attach na lang natin siya dito para si ChatGPT na mismo gagawa. Okay, so, alright, hintayin lang natin. Okay, so, ayun, ito na siya. Ganun lang kadali. So, huwag na natin pahirapan yung sarili nating mag-manual typing or maggawa mismo ng resume na yung katulad ng dati nating kinaugulian na manual putting. So, magpapagawa pa tayo sa maggagawa pa tayo sa computer. So, magta-type pa tayo sa Microsoft Word and then ganyan kung anong design. So, ganun lang. So, AI. So, gamitin natin yung AI. So, may pagsabayan na tayo kung paano gamitin yung AI. So, huwag na tayo magpauli. Okay, kung anong ginagawa nila ngayon, so gawin na rin natin, 'di ba? Okay, so meron ka ng resume, so ganun lang kadali. So 5 to 10 minutes ata kaya mo nang gawin tong resume na to. Then isasubmit mo lang din naman kay client. So importante, so makikita niya dito yung itong mga info. Halimbawa, i-download natin siya. Halimbawa, may gusto lang tayong papalitan dito. So
kausapin lang natin si ChatGPT na gusto natin palitan to. So I want you to change this information, halimbawa yung experience. So I want you to remove this no formal work experience or bahala kayo kung anong gusto nyong i-change dyan. So at least nakagawa na tayo, so hindi natin nagpakahirap. So kumuha tayo ng, ng information kay ChatGPT, so nilagay natin yung personal info natin, and then kumuha tayo ng template kay Canva. Okay, so Canva plus ChatGPT plus Canva. Okay, and then proceed na tayo sa paggawa ng portfolio. Okay. So balik tayo dito kay ChatGPT. So tapos na tayo makagawa ng resume. Next natin is portfolio. Okay, so dito pa rin tayo kay ChatGPT gagawa or magpapa-generate ng details. Okay, so may nagawa na akong prompt para dyan. So i-copy nyo na lang kung gusto nyo. Okay, so I am about to create a portfolio in Canva. Please provide me based on my details above. So make it 3 pages only. So 3 pages lang yung pinapagawa ko sa kanya. So this is for example lang naman. Kung marami kayong gustong ilagay sa portfolio nyo, so kayo nang bahala. Okay, so ipa-generate natin. Okay, so ito na yung mga details natin na pwedeng ilagay sa gagawin nating portfolio. So next, punta tayo ng Canva ulit. So Canva, balik tayo kay Canva. Okay, so pag na-open nyo na yung Canva, so siguro naman lahat tayo alam mag-open ng Canva. Okay, so type lang natin Canva. Canva.com. And then isa-sign in nyo lang naman dito yung email nyo. Okay, so once na nandito na kayo sa homepage ng Canva, so punta tayo sa search. Okay, ito yung unang makikita natin. So search. Okay, make sure naka-home tayo. Okay, home. And then search natin freelancer portfolio. Okay, so yan lang isa-search natin. So freelancer portfolio template pala. Tingnan natin. So kukuha tayo ng template dito, then yung details na nakuha natin about sa details natin. I mean, yung details na nakuha natin dito kay ChatGPT, ilalagay natin dito kay template na makuha natin dito kay Canva. Okay? So enter lang natin 'yan. Okay, so mamili na lang kayo kung anong design na gusto nyo. So kayo naman nakakaalam kung anong type yung design. So kayo na maghanap diyan. So halimbawa, for example, ito yung napili kong design. Okay, so pindutin niyo lang siya. Pindutin niyo lang and then customize. Okay, ito na siya. So ang gagawin natin, i-change natin yung mga information dito. Okay, so balik tayo dito kay ChatGPT. Paste lang natin tong mga info na generate. So lagay lang natin. Halimbawa ko. So Eman Pascual. Okay, pwede nating ilagay dito virtual assistant. Ito, virtual assistant. Ayan, pwede na yan, virtual assistant. And then, and about me. So, itong picture na to, pwede nating palitan to. Kung anong meron kayo. Kung meron kayong ganitong klase ng whole body, so pwede nyo ilagay dyan. Or, ako pwede kong ilagay dyan yung photo ko lang. So, pwede kong palitan yan. Bawa ito yung photo ko. And for example, ito yung photo ko. So, i-delete ko lang to. Pindutin nyo lang siya. Pindutin nyo lang tong picture na to and then delete nyo lang. Tapos ilagay nyo tong picture na to. For example lang naman to. So, kayo nang bahalang mag-design kung anong gusto nyo. So, halimbawa yan. Okay, hi there. So, balik tayo ulit kay ChatGPT. Okay. Ito, so pwede natin ilagay ito. Itong simpleng word na to. Okay, so 'di ba napakalaking tulong ni ChatGPT. So hindi na tayo mag-iisip-isip ng kung ano-anong information na ilalagay natin. So ayun, na-generate niya na lahat. So naibigay niya na sa atin yung details. Okay? So helping businesses stay organized, productive and efficient through reliable virtual assistant. Okay, so ito pwede rin natin tong idugtong siguro. Or copy lang natin to. So copy then paste. Ganyan lang. So kung mas magaling kayo sa akin gumawa ng mga design kay Canva, so much better. So ito basic lang naman din kasi to. Okay, so taas natin to. Okay. Yan. Taas natin onte. So basta kayo nang bahalang magpaganda ng portfolio nyo. So bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano siya gawin. Then kung ano yung mga ilalagay. Okay, so hi there. Hi there. Okay, so okay na yan. And then kung may gusto kayong ilagay dito mga design yan.
Kung may gusto kayong palitan dyan, so palitan nyo na lang. Kayo nang bahala. Okay. Now, may projects. So, check natin ulit, balik tayo. So, meron tayong steps kung ano yung mga gagawin natin or kung ano yung mga ilalagay natin dito. Halimbawa ito. Pwede natin ilagay ito. Page 2, what I can do. So, administrative. So, punta tayo dito. So, pwede natin i-delete to. And then, maglagay tayo ng kung ano nung image na gusto nating ilagay. Okay, burahin natin ito. May projects, hindi siya. Ito, pwede natin ilagay dito my skills and services. Ayan, pwede natin palitan tong info dito. So, base naman sa atin. Okay, so delete na lang natin tong image. Ayan. And then, administrative support. Okay, so pwede natin i-copy to. Copy then paste natin dito. Okay, so hindi siya naging visible. So, gawin lang natin siyang brown. Ayan, para pumantay siya sa kulay nitong template. Okay, so lagay lang natin. Balik tayo dito. Okay. Okay, again, kung mas magaling kayong gumawa sa akin ng design dito kay Canva, so much better. So, hindi kasi ako kay Canva talaga gumagawa. Hindi ako ganun kadalas gumawa. So, ayan. And then, copy lang natin to ulit. Lagay ko dyan. Kayo nang mag-decide kung anong gusto yung ilagay dito. Basta yung mga details na generate ni ChatGPT, so lagay nyo na lang dyan. Ayan, basta magkalaman lang yung portfolio nyo, good na yan. Yan. Okay, so okay na yan siguro. May skills, so babasahin naman ni client yan. Okay, and then next, so and then dito yung sample projects nyo. So pwede natin ilagay dito yung AI image generated. So yung naalala nyo yung ginawa nyong image dun sa pinagawa kong video sa pangalawa kong tutorial. So pwede nyo ilagay dito as example of your work. Okay, so i-check ni client yan kung okay. So lagay natin. So dito pwede tayo magpa-generate kay ChatGPT. Okay, so lagay nyo lang. Okay, so pwede tayo magpa-generate kay ChatGPT dito ng pwede nating ilagay na image doon. So lagay nyo lang generate an image of laptop showing AI generated image. Lagay natin dito sa image yun. And then pa-generate lang natin. Pwede natin siyang ilagay dito. Pero kung may gusto kayong ilagay na ibang image, so lagay nyo na lang. And then gusto kong ilagay nyo yung na-generate yung image, or kung gusto nyo mag-generate ng ibang image, kung may iba kayong style na gustong ilagay na gusto nyo makita ni client, so i-generate nyo and then ilagay nyo siya sa Google Drive. Okay, and then dito, okay, so pwede nyo ilagay dito Google Drive, Google Drive link of my sample work. Ayan, pwede yan, lagay nyo lang dyan. Tapos, halimbawa na ilagay nyo na yung example nyo na generated image. So, ilagay nyo yun sa Google Drive and then ilagay nyo siya dito para i-click na lang siya ni client. So, ang gawin nyo dito, halimbawa nagawa nyo na. For example, ito. For example lang naman ito. So, copy nyo lang siya, copy link. Make sure na naka-public siya. So, yung mga nag-send sa akin kasi before is mga naka-private. So, di ba? Kung isi-send nyo yun kay client na naka-private. So, instead of i-check na ni client, makikita niya na agad. So, i-reject na kayo agad. So, make sure na naka-public siya. Okay? And then, balik tayo dito. Okay, so, click nyo lang to. And then, itong tatlong dot dito. Link, hanapin yung link. And then, i-paste yung link dito. Okay, done. Mag-highlight yan. Okay, so, Google Drive link. So, halimbawa, nailagay nyo siya. So, nilagay nyo na yung link. So, pag clinic yan ni client, so, magda-direct yan dun sa may nilagay yung image generated, so yung sample nyo. Okay, so balik tayo dito kay ChatGPT. So halimbawa ito na siya. Okay, so halimbawa okay na yan sa inyo. So download lang natin. And then i-attach natin siya dun. So lalagay din natin siya dito sa portfolio. Para lang magkalaman yung portfolio natin. Okay yan. Delete natin to. So lagay natin siya dito, medyo ganyan lang. Ayan, so AI generated image and then may nakalagay dito Google Drive link of my sample work. So make sure na image yan. Okay, quality. So quality
na image na na-generate nyo. So, ilagay nyo dyan. And then next, so ganun pa rin. I mean, next is, ilagay nyo naman dito yung AI video generated. Okay, so ganun din. Ang gagawin natin, i-copy rin natin to. So, same, Google Drive link of my sample work. Okay, the same. So, copy nyo rin yung link nung example nyo, yung nilagay nyo sa Google Drive, and then ilagay nyo siya dito sa link. So, para i-click-click na lang yan ni client. Okay, para ma-check nyo yung sample nyo. Okay, so, dapat naka-highlight to. Okay, so that nakaganyan siya. And then, yung dito, magpa-generate din tayo kay GPT. Okay, so palitan naman natin to. AI image or generated video. Okay. So, habang hinihintay natin yan. So, meron pa palang info tayong pwedeng ilagay dito. Okay, so pwede nyo i-copy tong info na to na ilalagay ko dito. Ito, pwede nyo i-copy to. So, gawin lang natin siyang color. Ganito. Ayan. So, about sa AI, yung info ng AI generated. AI image generated. So, design. Or pwede natin palitan pala to. Palitan na lang natin to. Generation. And then yung kabila rin, generation. Okay, so and then yung info, so pwede nyo i-copy to. Purihin natin to. And then, or pwede nyo rin pa-generate kay ChatGPT yung info nito. So, design high quality AI generated image for social media advertisement, product mock-ups, and promotional material using modern AI tools and Canva. Okay, so copy nyo na lang yan para sa info. Then dito, lagyan din natin to. Okay, copy nyo na lang din to. Okay, created engaging AI-generated short-form videos for marketing campaigns, storytelling and social media content using AI, video platform, and ChatGPT generated. Okay, so okay na yan. So once na okay na yung info, yung itong image natin kay AI video, so copy lang natin ulit, download lang natin ulit, and then paste natin dito kay dito. So delete lang natin to. And then, replace natin yan. Okay, so dito lang natin ito. Okay, so drag and drop lang dito. Okay, so kung alam niyo yung gumamit ng Canva, so much better. So mas madali nyo magagawa to. Okay, so yan na siya, AI generation. So ito, makita ni client to dapat Google Drive link of my sample work. Okay, so meron na tayo, nakagawa na tayo ng sample portfolio. Okay, so kung may iba pa kayong work na ginawa, so pwede nyo ilagay rin dito. Pero okay na yun. For example lang naman. Pwede ko nang i-delete to, itong page na to. Pag di-delete nyo siya, ganyan lang. And then ito, may makikita kayong delete button din. Okay. So work with me. So palitan nyo na lang itong picture na to. And then yung phone number nyo, lagay nyo email. Pwede nyo rin itong ilagay yung Facebook link nyo kung gusto nyo. And then kung may Instagram kayo. So ganun. Ganun lang gumawa ng portfolio. And then meron kasi akong strategy ginawa dito na very effective. Kaya pagka na-view ni client yung application ko is magkakaroon sila ng interest na kontakin ako. Okay? So i-share ko na rin to sa inyo. Okay, so ito, gumawa ako ng page which is about sa AI din. Kasi AI naman talaga yung ina-applyan ko. And yun yung gusto kong maging trabaho. So AI, so gumawa ako ng page, ito, with 69 followers as of now. Okay, so gumawa ako nito, siguro 3 months na tong account na to. So monetize na to. Okay, dumami yung views niya. Okay, dumami yung views niya. So, bigla na lang. Ang purpose ko lang naman dito is ipakita yung sample work ko. So, hindi ko alam na lalaki yung views niya. So, 'di ba? May pinapakita ko to kay client as a portfolio at the same time. So, kumikita ako dito sa page na to. Okay, so kung gusto niyo gawan ko ng tutorial tong page na to para magawa niyo rin yung saktong
sinisend ko kay client. So gagawin ko to. So mag-comment below lang kayo dyan. Okay, so 69 followers. So sa akin to. Ayan. So ito yung isa sa mga strategy ko. Okay, so pag na-view nila yan, so ang daming views. Ayan. So ang ginagawa ko lang dito, nagpo-post lang ako ng isang video. So ang gamit ko rin dito is AI, yung Flow. Okay, kung ano yung ginagamit natin. So yun lang din yung ginagamit ko dito mag-generate ng video. Okay, so ayan siya. So kita nyo, ang daming views. So 200k. Ayan. So about to sa nag-gym na babae. Okay, so mukha siyang US pero AI generated yan. So marami siyang views. Okay, puro lalaki yung mga viewers ko dito. Syempre, yan. Okay, so yun. I-share ko yan sa inyo kung gusto nyo. Gagawan ko yan ng tutorial kung paano tayo makapag-create ng page. Gagawa ng video about dito. So, pwede kayong kumita rin dito. So, pwede rin gawin yung side hustle. So, magpo-post lang kayo. And then, pag na-monetize, so, papasahurin kayo ni Facebook. Okay? So, ganun lang din yung ginagawa ko. Okay, syempre, may magtatanong dyan, bakit hindi na lang ito yung tinuro ko? Bakit ito pa? Syempre, hindi naman agad-agad guys ma-monetize tong Facebook nyo, Facebook page nyo. Hindi naman agad-agad dadami yung followers nyan or dadami yung views nyan. Okay, so dito muna tayo. At least may maisisend tayo kay client pag nag-apply tayo. So ito, meron na tayong ganito. Okay, once na makapag-create na kayo nito, kung gusto yung gawin ko ng tutorial to, so pwede nyo na itong isubmit kay client. Or pwede nyo na itong kunin lang yung link nitong Facebook page nyo and then isend nyo kay client. So pag nakita nyo maraming views, so okay, pumapatok siya sa mga viewers. So magkakainganyo yung client na kontakin kayo. So okay to, magaling to. Ganyan, may experience. Yun. So yun yung number 1 na strategy ko na very effective. Okay, kaya kinukontak ako. Okay, and then last one is yung proposal. Okay, ano ba yung proposal na sinesend ko kay client kaya napapansin ako. So nagre-reply agad sa akin si client. Okay. So punta tayo kay Online Jobs PH. So open niyo lang yung account niyo diyan. Okay. So halimbawa mag-a-apply na tayo. So ito lang yung sinesend ko kay client na proposal letter. So sobrang ikli lang. Okay? So hindi nyo kailangan pahabain yung proposal letter nyo. Hindi nyo kailangan sobrang details or maraming details na ilalagay. So ito lang. Okay? So hi there, I can see that you are looking for. So kung ano yung job title. Okay? And then I can help with your project and give regular updates. Okay, actually may nilalagay din ako ditong link nga yung sinabi ko kanina yung link ng Facebook page ko kung saan sa pag-apply pa lang, sa unang send ko pa lang ng message or proposal kay client, so makikita niya na agad yung portfolio ko. Okay, so ito, punta tayo dito, halimbawa mag-apply tayo, so hanap tayo ng isang pwedeng applyan. Okay, and then ilalagay ko yung mga details na nilalagay ko para may send kay client. Okay, so AI powered marketing. Okay, so ito, nakahanap ako ng isa. Ito, so AI content generation. So ito lang yung mga type ng job na ina-applyan ko. So see more lang natin. So make sure na babasahin natin Okay, so nag-apply na pala ako dito. So you have applied to a different job post from this employer. Okay. So pwede nating i-check to. Okay, so for example, ito yung applyan natin. Okay. So apply for this job. Okay, make sure na binasa natin yun balikan ko lang. Okay, so 50 hours per week. So check nyo kung magugustuhan nyo yung details niya about sa job. So kung fit kayo, kung alam niyo fit kayo, applyan niyo. So wag yung apply lang din na sa tingin niyo hindi naman kayo fit, hindi kayo matatanggap. So common sense na lang. Okay, kung tingin niyo fit kayo, then alam niyo makukuha niyo yung job. So kaya niyo gawin pag ni-replyan kayo ni client. So para hindi rin masayang yung points niyo. Okay? So 50 hours per week, so 600 to 1,500 salary per month. So which is good salary na to. Okay, so we are looking for AI marketing VAs. Apply only if you're serious. Okay, so ito yung mga requirements. So, importante babasahin yung buo yung requirements and then yung details ni client. So, reliable internet connection, computer, short form context experience, and AI experience. So, tingin ko meron akong experience. So, okay, good to. Available to work up to 8 hours per day. So, okay yan. Detail oriented and able to follow instructions. Okay, good yan. So, applyan natin yan. Okay, so apply for this job. Now, yun nga, sabi ko hindi nyo kailangan ng mahabang information details para i-submit kay client. So, pwede dito, itong template na pala na to, so ilalagay ko na lang din to sa description or sa comment section. Okay, lalagay ko na lang din siya ulit sa Google Drive so para makuha nyo agad-agad. Okay, so hi there, I can see that you are looking for, so ito, kukunin nyo to, AI content generation. So, importante na kukunin nyo yung information dito na job post ni client. So para makita ni client or malaman ni client na talagang binabasa nyo rin yung job post niya. Ito kasi yung ito yung pinaka-sinesend ko talaga kay client. So ito na siya. Edited na to. So hi there, I can see that
Okay, so ina-attach ko diyan yung AI video diyan, yung page ko. Okay, ina-attach ko dito yung page ko. Okay, for example yan. So I can see that you are looking for AI video. No, hindi yan. Okay, balik ako dito. Okay, so halimbawa yan. Okay, so job title, so nabura. Okay, AI content generation, so which is yung job post, job title niya. And then, ayan, so I can see that we're looking for AI content generation. And then ito, I'm a AI video and image generator specialist. So kindly check my 2 Facebook pages where I posted my AI created. Okay, so ayun, nilagay ko nga dito yung link ng page ko. So kung wala pa kayong link, pwede nyo ilagay dito yung portfolio na ginawa natin. So I am a AI video image generator specialist. Kindly check my portfolio. So pwede yun, and then yung link ng portfolio natin. Okay, so nga pala, hindi natin na-save yung portfolio natin. So pag isi-save natin to, so share, and then download. So lagay lang natin dito as a PDF. Okay, PDF, and then download lang natin. Okay, and then pwede rin nating ilagay ulit sa Google Drive, and then ilalagay natin siya dito sa proposal letter natin. So lagay natin siya diyan. So yan, imagine, so nailagay na natin. So ako na-touch ko na dito yung FB page ko. So pagka chinek ni client to, so mapupunta siya dito sa page ko na to. Okay, yung kaninang pinakita ko. Okay, and then ayun, so I can help with your project and give regular updates. So if you think I'm good fit for the job, please feel free to send me a message. Okay, so pwede na to. I-attach natin to. So huwag natin isasama tong proposal template. Okay, lagay natin siya dyan. And then minsan may pinapalagay sa job post ni client, may pinapalagay siya. Okay, put this on the subject line. Put Apple to make sure that you read all the details for this job post. So parang mga ganun. Okay, so since wala namang nakalagay doon, so based sa instruction niya. Okay, so lalagay ko lang dito applicant. Kahit lagay mo lang dyan applicant. And then wala na yan, i-leave nyo na lang yun dun. So ito yung huwag yung sasayangin. Okay, kasi pag wala na yan, wala na yung free apply points, so hindi na kayo makakapag-apply sa iba. Okay, so yun nga, gaya ng sabi ko nun, so pwede nyo ilagay dito 10. Okay, 10 means very interested kayo sa job post. Okay, so ako hindi ako naglalagay ng less than 10, basta 10 lang. Pagka nakita kong good yung job post, so alam kong fit ako, so nilalagay ko talaga 10 talaga dyan. Okay, and then send email lang. Okay, isi-send nyo lang yan, send email. So 10. Okay, send email. So nakapag-apply na tayo. Okay, ngayon hintay na lang natin yung reply ni client. So pwede siyang dito sa message, I mean, kung may pinalagay siyang mga account, halimbawa WhatsApp or Telegram, so doon siya mag-message. So hintayin niyo lang doon. Pag wala naman, so dito sa message. Okay? So yan. Ito yung mga so far na mga client na mga, ayan, so diba ang dami na nila. Ang dami na nag-reply sa akin. So yun, sa tingin ko very effective yung ganung strategy na ginawa ko. So hindi ko sinasabi na 100% na talagang magre-reply si client. Syempre, marami ring nag-a-apply. So, siguro 100 plus or hindi ko sure na nag-a-apply sa kanila. Syempre, kung sino yung pinaka-qualified, yun yung nare-replyan nila. Okay, so ang labanan kasi dito is unique. Okay? Kung gaano ka-unique magsasubmit ng application kay client. So, kung paano nyo may engganyo si client na i-visit or makontak kayo. So, kung paano nyo maengganyo si client na makontak kayo na makipag-partnership sa inyo. So, ayan o, sa dami ng message na nag-message niya sa akin. So, nababasa ko sa karamihan, nag-apply sila sa online job page, walang nagre-reply. So, yun, diba nakakalungkot naman yun. So, apply ka ng apply, walang magre-reply sa'yo. So, dito sa mga nag-reply ng mga client nila, so, syempre may pagpipilian ka kung anong gusto mong job. Okay, nasa iyo na yung choice. Kung, ito na lang yung pipiliin kung ano, mas okay to. Ganun. Okay, so yun lang naman yung topic natin ngayon, guys. Kung meron kayong naiisip na topic na gusto nyong malaman, so gagawin ko ng video yan. So comment nyo lang dyan. Okay, so yun lang naman. Magandang araw sa inyo.